23 years old lang po siya nang maging Vice Governor ng Ilocos Norte. Ipinagpatuloy niya na bumalik ang kanyang pamilya noong 1992 bilang kinatawan naman ng 2nd District ng kanyang lalawigan. Kababayan po natin ito rito. Isinulong niya ang Philippine Youth Commission para sa mga kabataang Pinoy. Nagpaunlad ng mga kooperatiba para sa mga guro at magsasaka. At may pagmamalaki niya na siya ang nagpaunlad ng Ilocos Norte bilang isang natural cultural tourist destination pati na kauna-una ang wind power technology sa ating bansa. Hindi niyo may malalaking LC, di ba? Ang laki po nang naitutulong noon sa ating bansa. Pag yun po ay natuloy, hindi lang sa lugar na yun. Siya rin ang napiling Deputy Minority Leader noong 2007 at siya ang nagsulong ng batas na Philippine Archipelagic Baselines Law. Mga kababayan, narito na ang tuloy-tuloy na mag-aasikaso sa atin. Tuloy-tuloy na asikasong Bongbong Ferdinand Bongbong Shane! Ako Jenny! Siyak ni Bongbong Marcos, kandidato yun para senador. Tunumayo Ajis. At ako po ay tumatakbo dahil sa aking naranasan nung ako ay governor dito. Dito malapit sa inyo, sa Ilocos Norte. At alam niyo po, nagtatanong ang lahat kung bakit ako tumakbo. At maaari pa naman akong maging governor, marami pa naman akong maging congressman. Ngunit ako'y naging kandidato para sa Senado dahil ito po ay sa aking tingin ay ang kailangan na kailangan ngayon. Dahil sa aking karanasan bilang governor, lahat po ng mga problema natin, lahat ng problemang naririnig ko sa taong bayan, hindi ko po naririnig na napapag-usapan sa Maynila. Hindi ko naririnig na napapag-usapan sa mga matataas na opisyal kung ano-ano kanilang pinag-uusapan. Hindi po yung problemang hinaharap natin dito sa Norte, dito at sa buong Pilipinas. Kaya po sinabi ko nung dumating ang halalan, ito na kaya ang magiging pagkakataon ko na maglagay ng boses ng local government, local community sa national government. Sa palagay ko, dahil hindi po natutugunan, hindi nabibigyan ng atensyon ang mga problema ang dinadaanan ng ating mga kapwa Pilipino. Ano itong mga problema ito? Pagka nakikinig po tayo yung mga taga Maynila, yung mga matataas na opisyal, wala naman tayong naririnig tungkol sa kanilang gagawin para ayusin ang agrikultura na dahan-dahang pahina ng pahina, pababa ng pababa ang produksyon, at nakikita natin palaki ng palaki ang importation natin ng bigas. At hindi natin naririnig ang kanilang gagawin para dagdagan ang ating mga school room, ang ating mga teacher, at mga pagandahin ang mga libro ng mga kabataan para maturuan sila ng mabuti. Hindi natin naririnig kung paano sila magdadagdag ng trabaho para yung ating mga trabahador dito sa Pilipinas ay hindi mapilitan na bumiyahe pa sa malayo, kagaya ng marami sa atin dito sa Ilocos na napipilitan maghanap ng trabaho sa iba't ibang bansa dahil walang makita rito. Kaya ang aming ginawa sa Ilocos Norte ay pinalawak namin ng turismo. Alam po ninyo yun. Dahil sigurado ako napupuntahan ninyo, nakikita ninyo. Hindi natin naririnig sa ating mga matataas na opisyal ang magbibigay ng universal health insurance o yung pantiyak ng kalusugan. Dahil hindi po sila, dahil para sa akin po, hindi tama na ang isang Pilipino ay mamatay dahil wala siyang pambili ng gamot, wala siyang pambayad sa kanilang doktor. At hindi natin naririnig sa kanila kung ano ang kanilang gagawin para labanan ang korupsyon. Ito po ang aking mga layunin. Ito po ang ating mga adhikain na uunahin para pagandahin ang ating ekonomiya, para patibayin ang progreso na hinahanap na at inaasahan ng ating mga kababayan. Kaya po, pagka naman, may pagmamalaki ko rin. Alam mo, sinasabi namin po, lahat naman ng kandidato, akit siya. Magandang sinasabi. Ikaw din, baka ganun lang. Kaya po naman, hindi naman siguro tama. Dahil ang inyong abang lingkod ay may pakita na record, may ipapakita na performance. Sa Ilocos Norte,
yung agrikultura, napatibay namin, napaganda namin ang produksyon. Sa health insurance, lahat po ng Tigay-Ilocos Norte, alam ninyo, lahat ng Tigay-Ilocos Norte, lahat, 100%, libre ang gamot, libre ang pagpagamot, binabayaran ng provincial government. Wala pong paig ng korupsyon sa kahit kailan sa aking naging serbisyo sa publiko. Ang ating edukasyon ay lahat tinutulungan natin at ginagawa natin ang lahat. Kaya naman po, may pagmamalaki po na kahit papano ang inyong abang lingkod ay nag-iiba sa mga ibang kandidato dahil po ako may pinakita na, meron ng nagawa, merong ihaharap, may ipagmamalaki. Marami rin po nagtatanong bakit ang isang pamilyang Marcos ay nagsanib pwersa sa Nacionalista Party kay Senator Manny Villar. Ginawa po namin yun sa aming tapat na paniniwala. Kasi Manny Villar sa lahat ng mga naging kandidato para sa Pangulo, siya lang ang may katangian na talagang makikita natin ay aahunin ang buong Pilipinas sa kahirapan. Dahil po, magbastan po natin at pag-aralan natin ang kanyang kasaysayan ng kanyang buhay. Nagsimula siya sa napakahirap, siya ay nasa tundo lamang. At ang kanyang pamilya ay mga squatter na walang mahanap na matirahan. Ngunit ang nagawa niya ay inahon niya ang sarili niya at ang kanyang pamilya sa kahirapan at sa kamangmangan. At hindi lamang sa inahon niya ay pinalaki niya ng gusto ang kanyang ginagawa hanggat siya ay isa na sa pinakamalaking negosyante sa Asia. Sa buong kasaysayan, sa buhay ni Manny Villar, lahat ng makikita mo ay tagumpay. Siya ay naging congressman. Hindi lamang congressman, siya ay naging speaker. Siya ay naging senador. Hindi lamang senador kung hindi president, senate president. Kaya ngayon makikita naman natin, kayang-kaya niyang magpatakbo ng malaking organisasyon, kayang-kaya niyang patakbuhin ng maganda, ng mahusay ang gobyerno. Kaya po, makikita natin na sa kanya na lahat ang kakayahan na kinakailangan ng ating bansa para iahon ang ating mga naghihirap na kababayan, para iahon na sa kahirapan. Kaya po kami nagsanib pwersa sa aming paniniwala na nandito ang pag-asa ng Pilipinas. Na kay Manny Villar ang pag-asa ng mga mahihirap na Pilipino. Na kay Manny Villar ang pagbalik ng boses ng mga mahihirap, ng mga maliliit, ng mga marilita. Ito lang, dito ang pag-asa na tayo ay matapos na at hindi na natin mararamdaman ang kahirapan. Kaya po, sana po sa darating mga kalibutan, sa darating na halalan, Manny Villar for President, check! Lauren Legarda for Vice President, check! Para Gobernador ni Apo Chavit, check! Vice Governor ni Apo Divi Samiliano, check! Jay Kawayan ni Manang Jeremy, check! Kinhatlip-lipatan na po, kandidato yun, ng ating Tigay-Ilocos. Numero 32, Bongbong Marcos Apo. Hantlip-lipatan, kinhatlip-lipatan.